Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito na yung reading mo for the first week of March. Pero lahat naman kasi ng readings ko dito ay timeless, kaya kahit lumipas doon sa week na binanggit ko sa'yo, as long as natagpuan ka nitong reading na to, baka yung mga mensahe na nandito or itong reading na to ay para sa'yo. Bago ka man dito or matagal na Leo, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng readings ko. Thank you sa mga laging nag-aabang, sumusubaybay, mga hindi nag-i-skip ng mga ads, mga palaging nag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat din sa mga nag-member, mga nag-avail ng subscription, pati yung mga nag-avail ng private readings natin. Pati yung promo reading ko, no? Yung mga tumangkilik. Itong Valentine's promo. Thank you. Yung mga interesado naman mag-inquire, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Tignan na natin ano ba itong mga ganap. Mga dapat mong malaman ngayong first week ng March. Hindi ko kontrolado yung mga energies na mapipick up ng cards ha. Pwedeng sa iba tapos na. Sa iba mangyayari pa lang sa iba. Lahat ng gender welcome dito. Pwedeng masagap yung energy mo, energy ni person pagdating sa mga love reading. Ay, may earn. Ayoko to, Leo. Ayoko tong energy na to. Merong timing dito. Tower, oh. Meron something talaga na hindi inaasahan dito. Pagtatapos or loss, since meron kang earn dyan. Ngayon, may mga signs na napipick up yung cards dito. Kung may kaugnayan man to sa sitwasyon mo or wala. No? Tingnan natin. Meron ditong pwede may Cancer, Aries, Taurus, or Gemini. Scorpio. Oo, malakas ang energy ng Scorpio. Pwede rin namang may Aries. Capricorn. Pero malakas yung energy ng Taurus, Scorpio. Meron din Pisces. Yan. Dominant yung energy ni Taurus. Siyempre, kukuha rin tayong cards para sa love reading mo. Ano ba yung latest chismis according to our guides pagdating sa love life ni Leo. Pero mamaya natin to pag-uusapan. Unahin natin yung mga cards dyan sa ibabaw kasi mukhang importante. Pwedeng may passing ha. Alam nyo na yon, passing. Pwedeng may papano kasi may death card eh. May earn eh. Alam nyo naman siguro kung ano yung earn, pinaglalagyan ng abo. Whether pet yan, a family member, kakilala. Kung hindi man ito about death or loss, pwedeng lang merong something na magtatapos. Pwede rin yung pagkakaroon ng closure para sa akin ha. Yun ay yung interpretation ko. Merong something na i-let go na. Pwedeng closure, pwedeng ending, pwedeng loss, pwedeng death. Or yung something na mahirap i-process, no? Kumbaga, a period of loneliness, sadness, grief. Kung hindi man siya ending, hindi man siya loss or death, pwedeng grief lang, makakaranas ka ng ganyan. Merong timing dito, sabi dito mga 1 to 3 months daw. Ayan spring, new moon. Hindi ko alam kung anong ganap yan. Baka importante. Tandaan mo na lang, just in case. Kung may emptiness talaga, okay. Meron talagang mawawala dito or aalis. Kasi may emptiness ka, Leo eh. O, diba? For example, yung mga anak mo, magdo-dorm na kasi college na sila. O, yan. Siguro iba sa inyo,
nasa sad kayo, parang feeling ninyo, may kulang sa bahay, kasi mga anak mo, wala na, nagbo-board na sila, siguro once a week umuuwi, ganyan-ganyan. Yan, basta parang emptiness feeling. Yan. Merong something lacking or missing or feeling ng emptiness na mararanasan mo this first week. Tsaka malakas talaga yung energy ng ending dito, Leo. Ending, oo. Kasi yung earn mo tsaka emptiness mo pareho yan na ending At saka yung energy ng kalungkutan, pagiging mag-isa. Pagiging mag-isa. Basta, may graduating din, baka iba may graduation or simply meron something lang talaga magtatapos dito. Ano man yung magtatapos na yan, whether graduation man ng kung sino mang gagraduate or meron lang talagang chapter ng buhay mo na magtatapos na or kung ano man yan na magtatapos. Pero ito na nga tayo, punta na tayo sa tower. Ito na yung hindi mo inaasahan. Siguro yun yung ending, hindi mo inaasahan na magtatapos yan. O hindi mo inaasahan na may mawawala sa'yo or aalis sa'yo. Or may pagbabago kasi the tower is, simbolo ng pagbabago. Pwedeng yung iba dito may paghihiwalay. Pwedeng yung iba dito merong something na guguho, mapapalitan ng bago, which is yun din naman ang indication nito. Pwedeng may endings and beginnings dito. Pwedeng may mga bagay na ma-expose. No? Some kind of epiphany or awakening. Hindi napipil ko. Kasi parang tatamaan ka ng kidlat. Hindi mo ina-expect. Okay. All of a sudden, bigla mo na-realize na ganun. No? Yun yung dala-dala ni Tower. Parang may pagkamulat kasi yan Yun lang yung basta kung ano man yung dapat mong matutunan na lesson dito, ma-reveal, matibag, magtapos na yun Mag-i-end at mag-i-end yan sa ayaw at sa gusto mo. Alam mo naman si Tower, hindi natin maiwasan yan. No? Kumbaga ito ay necessary process para lang ma-realize mo yung dapat mong ma-realize or para lang makapagsimula ka na or mapalitan na yung mga dapat palitan dito. Okay? So, kailangan mong mag-adjust. You have the 2 coins. Kailangan maging flexible ka, adaptable ka dito sa situation. Kasi mukhang meron talagang something dito na mangyayari. Biglaan na biglaan, hindi mo ina-expect. So, kailangan magaling kang bumalanse, maka-bounce back, makapag-adapt doon sa sitwasyon na darating. Ikaw yan. Kumbaga, gaano ka-flexible, ka-adaptable, gaano ka kabilis makapag-adjust doon sa mga biglang pagbabago, no? Pagbabago ng situation. So, importante yun. So, tingin ko, kailangan mo mag-balancing act dito with the 2 of coins din. Oo. Merong something dito na kailangan ng, alam mo yung reflexes mo dapat mabilis. Kailangan mabilis kang mag-isip. Makapag-decide. Yan. Okay. Yung iba dito is divorce talaga. Or, yun yung, for some of you lang hindi lahat, syempre. Hindi lahat makaka-relate dito. Ang nakikita ko dito is pagtatapos ng marriage. Yung iba dito pwedeng mabiyuda. Yun lang yung nakikita ko, ha. Sorry naman. Yun yung napairamdaman ko. Oo, may pagka-broken heart. Or pwedeng may some kind of disappointment. May tao na magle-let down sa'yo this first week. Oo. Ine-expect mo, pero hindi nangyari. Iba yung nangyari, parang ganun. Yun yung napipil ko. Knight of Cups reverse. Kasi naman yung person na yan. Inaasahan, pero hindi dumating.
sinabi niya pero na-disappoint ka, hindi yun yung nangyari. Alam mo yun, meron ditong mga, merong mga outcome ba na hindi yun yung inaasahan mo eh. Pagdating sa love life mo, you have Cupid's arrow. Wow. May paparating na pag-ibig para sa mga single. O, ayan ha, announcement. Merong tatamaan ng Cupid's arrow dito. O, baka ikaw yan, o yung person, magka-crush sa'yo. Love at first sight. Totoo ba yun, guys? Na-experience yun na ba? Parang hindi pa ako naka-experience noon. Basta, meron ditong something na hindi mo inaasahan, no? Masusurpresa ka na lang, bigla ka na lang iimbitahan nito. Okay? Bigla na lang, ewan ko, makikipagkilala or basta magpaparamdam. Etong person na to, talagang magti-take ng risk to sa'yo, Leo. Oo, at saka ang pinakamalupit dito, hihintayin ka neto. Baka talagang di kaya matagal ka ng type neto o matagal na may gusto sa'yo to. Willing talaga siya, dear. Willing. Ito, masusugal to sa'yo. Tataya ito, isusugal niya yung sarili niya sa'yo. Kahit pa mag-take ng time, ayan may clock. This person, sa tingin ko hindi basta-basta magbabago yung isip nito sa'yo or yung feelings niya. Ayan merong paradise na naghihintay sa inyo. So, may mataas na chances or possibility na magkiklik kayo neto. Or magiging masaya ka with this person in the future. Yun lang yung nababakas ko rito. May mga bagay dito na magti-take ng time, Leo. Kaya kung ikaw ay matiisin, willing kang, maghintay, willing kang mag-effort. Sa tingin ko, mukhang worth it naman. Ayan, meron ditong something na pang long term. Something na hindi agad-agad. It will take time. Pero nakikita ko na may aanihin ka dito in the future na maganda. Tignan na natin when it comes to your love life. Ay, love life tuloy. Closing messages na pala tayo. Tapos na tayo sa love life mo. Listen to your intuition and then no need to worry. Ang dami nakaka-receive lately ng no need to worry. Siguro maraming aligaga na energies, sa collective. Pero yun nga daw, sabi dito, Leo, i-surrender mo. Surrender mo kay God yung mga bagay na yan na hindi kaya ng powers mo. Siya ang nakakaalam may mga plano siya para sa atin. And hindi tayo dapat mabuhay sa fear, sa anxiety, sa sobrang pag-worry as long as ginagawa mo yung part mo. As long as ginagawa mo yung part mo. Mo na. Medyo kumalma ka, i-relax mo na muna yung isip mo. Okay? No need to worry daw. Siguro this will be taken care of by the divine. Bahala na siguro yung divine para dito. Kaya, wag mo na masyadong problemahin yan. Okay? Do what you need to do, pero wag ka na masyadong advance, mag-isip, At gamitin mo daw yung intuition mo pagdating dito sa isang situation. Pairamdaman mo mabuti or baka meron kang kinukutuban about something, mag-rely ka dyan. Okay? So, ito yung mga energies na na-pick up ko sa reading mo. Sana yung mga positive lang yung magkatotoo para sa'yo. Gawin mo lamang gabay. Sana makatulong to sa yung reading na to. Leo, take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.